So, nata sa cross-examination, kinahanglan nga ang affirmative stand, kay ang negative stand man ang naghimo sa constructive speech. Kung unsay unod sa iyang constructive speech, maoy angay nga gubon sa affirmative stand. Naklaro ba na? Okay. So, ang cross-examination magsugod na. Okay, unang pangutan na, Mr. Argesino. Sumala sa gisaysay nimo nga ang authority mga Israelita lang. Ako pangutan na sa imo ha. Ang Seventh-day Adventist, Muslim o Christian? Ang Seventh-day Adventist, Muslim ba ang tawagin ng Christian? Kung mas topic, kung Muslim ba na sa Christian? Categorical pili. Objection, Mr. Moderator. Ipapalit. Nakuha sa out of topic na eh. Okay. Ang atong topic about the law of the Sabbath, what pa ni Christian pang isibing kadbing sa Muslim, kung saan magkaon ito ni? Okay. Moderator's time. Objection to, moderator. So, wala sila magsinabot sa ilahang question. Moderator. Answer. Moderator's time, moderator's time. Okay, pag ulat lang ha, kay moderator's time. Pag moderator's time, stop na to ang time. Kay ako ang storya. So, pag ang rule na to sa general rule yun na to sa ato ang debate is whatever is discussed on the constructive speech, wag ito siya gubon. Karon ang question sa affirmative is categorical. However, we have to qualify kung ang maong question ba haong ba sa ato ang tema, no? Nga gibarog sa negative stand. Ang question is, Muslim ba o Christian ang Seventh-day Adventist? Unod ba na siya sa gipabarog sa negative stand? As a moderator, there was never a mention of Muslim or Christian. However, this question might be leading, no? Leading to his next question. So, even though ang negative stand, dili siya mudawat sa mong question, kaya wa siya mag-discuss ni anak, but this question might lead to a secondary and follow-up question. So, therefore, I grant the question. So, sir, you may answer the categorical question, but you have to qualify. Okay. Ang Seventh-day Adventist mo sa ka-Protestant Christian na dili nimo mabasa sa balaang kasulatan, why connection sa Exodus chapter 20 verse 8 to 10? So why katungod nga mag-implement sa law of the Sabbath? Sunod pangutan na. Okay. Ang Seventh-day Adventist ba, Hudiyo o Christian? Kana. Ano mo ginagawa ng discuss na? Dito bang naging ako usa ka Protestant Objection, Christian. moderator. Walay kalabutan sa Exodus chapter 20. Okay, objection granted. Oh. Sa mana? Ang akong pangutana nasa duha. Okay. Hudiyo ba o Christian? Wa pa nag-ingon nga Protestant Christian. Counter objection. Nasa duha. Pili sa dito sa duha. Okay, as a moderator, the question has been answered. Dili lang kay Christian, kundi gi-categorize by the negative stand as Protestant Christian. As a moderator, kinahanglan ako hanayon ang inyong pangutan ang tubag. So ang tubag, Protestant Christian. Okay? Kay may nabuta Christian, this is a very broad topic. Originally, by history, no? It only refers to the Catholic Christians, but as time goes on, it involves other Christians outside of the Catholic faith. Kay may nagtag Christian, apila po niya ang Katoliko. Okay? So, gitubag ang pangutana, Protestant Christian. Okay. Sunod nga pangutan ng Argesino. Nag-ingon ka sa imo ang isaysay na gikinahanglan kung may balaod na imo implement. Sumala sa Mateo 5:19. Si Kristo nag-implement, yes or no? Naman nag-implement ko sa anang panahon na. Ito man siya sa balaod sa gitawag og mga Hudyo. Mabitaw ang St. John chapter 5 verse 18. Klaro kayo na nasa Objection, mga moderator. Hudyo. Ay, Objection, moderator. Qualification na ko Mr. Moderator. Okay. Objection. Objection.
objection. I will grant the objection. Nami balaod. Categorical mas mi answer categorical. Yes or no. Dito siya tubag. Answer. Monitor. Answer. Na yes or no. Okay, Wa ato- tawag monitor. Palihog o rephrase balik sa imuhang question Okay. para makuha na to tarong. Okay. Sumala sa akong pangutana, ingon siya kung naibalaod na imong implement. Karon akong gipangutana, Mateo 5:19. Si Kristo nag-implement ang akong pangutana. Oh. Okay, si Kristo ba nag-implement yan ang Mateo 5:19? Yes or no? Diya siya mo kutubag mo dito. Wala siya no or yes. Wala lagi kay. Ito pa naman siya ng panahon na. Oh, no. So, klaro ang tubag. No. I-qualify sa nabo. Sarap. Pero i-qualify sa niya. Okay. Kanang gitawag St. Matthew chapter 5, wala implementation din na kay subject siya sa balaod sa mga Hudyo. Mabitaw sa dihan, tawag inihimo sa mga butang supak sa balaod sa mga Hudyo, naningkamot ang mga sabalista ang pagpatay niya. O niya, pagkauman na amo ang pundok sa mga sabalista. Di ba? So, buti pasabot niya na, makita na ito nga, tawag ining, wala ka marong sa topic eh, hindi pinay Sunod kasunod. pangutana. Sunod pangutana. Kanang word nga gigamit bisan kinsa. Naay nalahi wala, naay nagkulang wala. Kanang word nga bisan kinsa. Kanang kingon nga word nga bisan kinsa ang subject ana kaptong gitagaan og sulat sa ilang gitawag og panahon. Wa may labot ang Seventh Adventist in taon ana. Kaya kanang bisan kinsa giskutan kung basahan niyo ang Exodus chapter 20 verse 10, makita nga refer sa mga Hudyo og kaptong mga dili Hudyo nga naa silang lungsod. Oh, unya. Okay, sunod pangutana. Oh. Ningon ka nga dili kalagaling naka-refer lang sa mga isalita. Oh. So pakon ba nimo ni sumala sa inyong iba sa nasulat sa Biblia nga ang kasubuan ng isugo ni Kristo dili lang mga isalita kundi katauhan, dili lang mga Hudyo kundi mga isalita. Bro, man ang kasubuan gisgutan diha. Ang ato ang gisgutan karon So pakon particular ba nimo ni Mr. Moderator. excuse me. Objection, Mr. Moderator. Okay. Objection. Ano magud ba? Ni naghimo sa liling question, gigamit niya ang general term para isunod niya ang iyang pangunahuna sa word na kasubuan at nitong adlaw ipapahulay. Manang gusto na ko iklaro din na kanang gingon sa footnote kung apil ba din na ang adlaw ipapahuway. Okay, there is a clarificatory question sa imong gilabay nga question. So, you need to clarify the terms that you are using sa imong question para masakto o labay pod ang iyang tubag sa imong question. So, na-clarificatory. Nadumog mo? Okay, klaro man ako moderator. Okay. O kanang word nga bisan kinsa. O mo man na siya. Naa pa bay lain anak nga sa mga Hindi man ang maong iyang gitungutan na ganina. Okay. Para maklaro na to. Palihog o rephrase, labay balik ang imuhang pangutana. Okay. Ang gingon na po gay na kanang Israelita wa. O kanang mga Israelita nakisutan diha ah. O. Nakaripir ba na sa Israelita o sa mga Hudyo? Dili. Kanang duha nga word ba? Israelita o Hudyo nakaripir ba diha ah? Sa Biblia ta ha? O Dili footnote ha? wala sa Biblia. Dili footnote ta sa Biblia ta. Sumala sa Biblia. Wala ilain din ang tawag ng gisultihan Israelita o kanang ingon nila nga bisan kinsa referring na sa mga hintil nga diin naa silang lungsod. Nga mo apil og pahuway. Moderator, klaro lang moderator na kategorikal ba? Kitubak din naman ka. Ano gusto naman taong ka? Oy, Kategorikal ba? Ang imong categorical is, ano man? Apil ba? Apil ba? Nakalipira ba sa Hudyo o sa Israelita? Ang kanang sugo sa Diyos, nakalipira ba diha? Yes or no? Dili man siya moderator naman siya tubang. Yes or no para maklaro ba? Kung sa naman Sa murag misleading o confusing ang imong question. Usbo na ko. Ang imong main idea is ang kasuguan o ang Israelita o Hudyo. Okay, muna mo na po. Niingon siya na ang bisan kinsa limitado. Diyan lang sa Hudyo o Israelita. So, gipost na ko diya. Don't make your question complex ha. Okay. Asa man imong focus niini? Ang kasuguan o ang kining term nga bisan kinsa? O sa kasubuan na. Kasubuan. Ang kasubuan, kinipira ba na? Ra. Sa Hudyo ra o sa Israelita. Mao na kung pangutana siya ha. Yes or no? Wala iyang categorical question. Yes or no? Ang kasuguan ko no, referado ra pa kuno na sa
Hudiyo o sa Israelita? Oo o dili? Based sa critical reading, yes. Based sa critical reading, yes. Based sa critical reading, yes. So, ang iyang tubag, yes, referado lang sa Israelita o sa mga Hudiyo. Muna yung tubag. Okay. Categorical question. Follow up, kung mabasa na ko nga ang kasubuan nagisugo sa Ginoo, alak usab sa mga hintil. Uyon ba ka? Nga nasipyat ka. Kung mabasa na ko nga ang kasubuan nagisugo sa Ginoo, alak usab sa mga hintil. Uyon ba ka? Nga nasipyat ka. Na, bitin diba, mga hindi naman ito kaganina. Ito bag na ko, nalipong ka. Wala. Ay, sa... Objection mo Monitor. Okay. Sa repetition, klaro kayo kung pangutana. Okay. Kay ningon siya, naka-refer lang sa audio o isalita. Gigukod na ko siya. Kung naako'y mabasa sa buhat, nga ang word nga kasubuan nga gisugo sa Ginoo sa Mateo 5:19, dili lang sa mga audio o isalita. Nga appeal sa mga hintil. Uyon ba siya na nasipyat siya? Counter objection, Mr. Moderator. Counter objection. Counter objection, Mr. Moderator. Ang iyong question kaganina, appeal ba? Ang iyong question kaganina, appeal ba? Ako ingon, critically by way of critical or based sa critical reading, kanang giingon din ha nga gitawag og appeal sa sugo sa adlaw papahulay. Refer na sa mga Hudyo o sa mga hintil nga naa sa ilang kaniadto nga nagtuman sa ilang community. Kasi nalipong ka ba? Okay. Nakuha niyo mo ang iyang tubag. Patubag ka siya datang moderator. Naminaw sa tubag. Moderator's time, no? Moderator's time. So, kung mulapay ganita o pangutana, kinahanglan nga maminaw ta sa tubag. Kay ang dili pwede nga naay pangutana tapos ang pikas mutubag, kanya ikaw busy na ka o katiman sa imong follow-up question. So, ang tubag sa pikas dili na nimo madungog. So, ang ako ang request lang sa inyong both sir, nga kung mutubag gani ang pikas, paminaw ta. Dili ta mo magkarakara o prepare sa next question na to para makuha na to yung tubag para makahanay kag tarong sa imong follow-up question. And point of order, Mr. Moderator. Ang samo ang gisgutan, otoridad sa pag-implementar O gani. sa adlaw ipapahulay. Wata mo pa magtopic anang isa ka nagsunod ng sugo. Ako na ipaklaro, Mr. Moderator. Okay. Ato ipaklaro kay bidagan na sa sugo eh. So gusto na ko ibalik sa tawag ining linya ba kinhiwi naman. Katkato lang, Mr. Moderator. Okay. So, atong nayon og balik ha. So, panahon pa ba nimo sa pag-cross-examine? Palihog og hanay og tarong sa imong question and then utubag ang negative, kinahanglan maminaw tag sakto para dili siya magbalik-balik og tubag sa imong question. Moderator, ang ako mong concern, wala sila tubag sa categorical. Kaya akong giingon, Dili natubag na. kung sige ingon Naminawan ko. Kung sige ingon wala ko nagkakuan. Okay, mo akong request sa imuha nga side nga okay. Mo ang request sa affirmative nga palihog kuno og usab sa imong tubag sa iyang categorical question. Ang akong tubag simple kayo. Kung magbase ka sa Biblia based sa critical reading, ang balaod gisakop ang mga Hudyo pinakauna o kadtong mga dili Hudyo, mga hintil nga nahisakop sa ilang komunidad, kinahanglan mo sunod ni ana. Pero ang manggiingon nga tanang tao, wala. Wala po kingon dito nga ang Seventh-day Adventist ay otoridad sa pag-implementar sa Sabbath. No, wala. Okay, nakuha niyo mo ang iyong tubag. Nakuha na po ang tubag, moderator. Follow-up question. Naka-record ni moderator. Okay. Categorical must be categorical. Nga, muuyon ba siya, mudawat ba siya, nga sipyak ba siya, kung naay mabasa. Wala niya ito ba, moderator? Muuyon ba siya o dili? Mo, Okay. Okay, lang iwanap siya. Kung hanay ang ato ang paminsan, mahibaluan nato ang tubag nga naay categorical question, naay categorical answer. However, gusto niya madungog sir, uyon o dili. Okay, ang akong tawagin ng tubag, letra por letrang mabasa, kapitulo, bersikulo, ang bitawin na kung sa'yo ko. Pero kung puntot inyong basahon, ay bitaw pili ka.
Yes. Nine qualifications, sir. Sige, sige. Ano yung moderator? Panahon na po sa pagpangutana. Yes. Panahon niya sa pagtubag. Correct. Anong challenge man? Siya may nangutana. Ibo mag-iduoting mo. Una, moderator, wala sa akong kasulatan na yung challenge. Pagtubag lang siya. Okay. Ang iya dili na siya challenge sa imuha directly, kundi it's an answer to your question as a qualification sa iyahang tubag sa imuhang categorical question. So nag-answer siya categorically pero iyang qualify. So, kung dili ka kadawat ana, labay sa imuhang question sa iya. Uusbo na po, moderator. Usbon nimo ang imong question, pwede nimo i-rephrase imong question, i-follow up nimo ang imong question para magkauyo mo sa pangutana tubag. Okay? Usbo na po. Okay. Ingon siya gay na ang kasubuan na gihatag ni Kristo, Mateo 5:19, para lang sa mga Hudyo Israelita. Karon ingon ko siya, kung na ako'y mabasa, na way abot, dili lang Hudyo Israelita, pati sa mga Hintil, dawaton ba niya nga namakak siya? May dili, nasipyat siya. Ora man na, yes or no. Yan lang siya kuwali. As a moderator, nadungog na ko yung tubag sa imong categorical question. Ni-answer na siya. Oo. Oo. Lahat mo kayo magsige buntag kuan, magsige tag balik-balik sa tubag. Murag sa ako ang nadungog, 3 times na gitubag ni sir ang imong question. Okay? So, next question na lang ta. Okay, next question. Sumala sa inyo ang kasulatan sa Biblia na ay nilubstat o na imprimator. Subakon ba ni muning inyong Biblia? Yes or no? Yes or no? Question, categorical. Tubag. Kung ka na gipagawas sa publication sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, kung gipagawas na sa Clarician, kung gipagawas na sa Thomas A. Nelson Publishing Company, yes, di na ko na supakon. Pero kung gipagawas ka na sa Philippine Bible Society, di ko mudawat na. And at the same time, ang atong topic ang pag-implementar sa law of the Sabbath. Ano ligoy-ligoy? So, there is an answer, but there is also a qualification. Nakuha niyo mo? Okay. Okay, sige. Sunod pangutana Sunod na. pangutana. Ingon ka, nangutana ka sugay na nabay mabasa sa Seventh-day Adventist diya sa Biblia. O, imo mo tayo pangutana gina, akong sigo bang implicitly. Pangutana, nabay mabasa sa Biblia, litra por litra diya sa Biblia na angay itubag. Nakababasa, wala. Pareho ko. Misleading, Mr. Moderator. Iyahaman na, misleading. Iyahaman na nga tawag ini katungod kay siya man ang i-prove na Biblia ng ang ganito. Mangutan na kung litra po litrang mabasa. Kaya ang imong i-prove, ikaw ang affirmative, ang imong gamiton, Biblia lang. Asa ba niya kung mangutana na, alag-alag na yung mangutana ko na di mabasa? Clarification, moderator. Clarification. Objection, monitor. Clarification. Clarification. Time remaining, 5 minutes na lang. So, Clarification ko, moderator. okay, clarification. Matod niya ginagibalik-balik nga. Kung naaboy mabasa sa Biblia, Seventh-day Adventist, karon akong may pangutana siya. Naaba gitudo sa Biblia na kailangan yung litra po litra para tinuod. Naawala, pareho ko pakitubag. Misleading. Na. Misleading, Mr. Moderator. Okay, niya, misleading. Nga naman, wala man sa ko ang burden of proof. Na. Ang ako, naasa ko ang burden. So, you are telling me that you are in objection to the question? Yeah. Okay. Ang question is misleading eh. Ganun Why? misleading man, tungkol sa hinungdan nga ang topic, sumala lamang sa Biblia. Naturalmente, mangita kong mabasa, sumala lamang sa Biblia. Alag-alag din kung mangita kong mabasa, di ba magna gusto ninyo mabasa? Wala di ba kamudawat na ron? Okay. Nadungog ni mo iyang tubag. Yes, Okay. dumugog. Follow up. Okay. Gusto na ko madumog, moderator, Nga? nga ang naging tawag ba kanang yes or no. Kaya kung pangutana magod, naabay mabasa yes or no. Naabay mabasa yes or no, Kung sir? sa siya mo Gusto niya explain, madungog. dawat na sa- Yes or no? Miss- Yes, qualify, no qualify. Dili matubag ang tawag ining pangutan nga yes or no tungkol kay ang question misleading. Mr. Moderator. Mr. Moderator, ang ako is dili matubag ang yes o ang no
nga iyang question tungod kay ang question misleading. Again, ang burden of proof naa sa iya ha. Ang burden of rebuttal naa sa ako And one of my rebuttal is mangita jud ko mabasa. Dili man pwede nga imuhan ng vice versa kay para makang magpalusot-lusot lang ka. Okay. So as a moderator, no, I have also to rule out the identification of the question as misleading. But this is my position as a moderator nga the question is too broad to be answered specifically. Okay? So I want you to rephrase your question and make it more specific para makuha nato ang exact tubag o ang atong audience pod maklaro pod nato sa ila ang imuhang specific question. Okay? So make it a little bit more specific para ang dili lang kay ang ato ang negative stand mo mutubag kundi ang asta pa natong audience makasabot po sa imong question o makasabot po sila sa tubag sa negative side. Okay. Kaya na nangutana sa permitis ako about sa litra por litra. Akong pangutana, naa ba siya mabasa sa Biblia nga kailangan mo tubag litra por litra nga ang adlong ipapahulay ang authority na naturang mga Hudiyo o mga Israelita? Kana? Yes or no? Naa wala. Ay sa unsa man ang imong yes or no ato? Tungod sa litra por litra nga ang itubag. Buti mo pasabot nga ang letra por letra. Kung na isutan niya gina, editor. Ako clarification mo dito ha. Sige. Tanan nga akong stand gay na puro litra por litra namin mabasa sa Biblia, 70 Adventist. So karon ako may balik siya ang pangutana. Naabay mabasa sa Biblia nga litra por litra. Nga diin kini adlong ipapahulay. Maora ang gitawag nga litra por litra nga diin ang Hudiyo ra Israel. Yes or no? Litra por litra Atong i-clarify mo question na. Naabay mabasa letra por letra nga ang kaning adlaw ipapahulay Hudiyo ra o Israelita ra. Critically based critical reading, yes. Based sa critical reading, Yes. So the answer to your categorical question is yes. But you have to qualify your Actually, answer yes. kiusap niya yung pangutana, hindi magkalusot. Kiusap niya eh. So, may mabasa pa daw ko sa Biblia nga ang tawag ining mga Hudyo, sila na ang ginagaan. Based sa critical reading, yes. Exodus chapter 35 verse 1, ang Hudyo may gitagaan. Why labot ang mga hindi? objection mo dito. And at the same time pa, palagi, saan naman tawag ka? And walay laing gihisgutan nga pundok or katawhan gitagaan sa maong subok ang mo-implementar sila. Exodus chapter 35 Okay. verse 1, Time. mga salita. Okay, time. So, follow up question. Clarification mo dito. Okay. Ang akong gisulti, ra. Ang gitagaan ng authority Hudiyo Israel, ra. Kung naabas si mabasa, yes, yan itubag. Tagain ko kung asa mabasa. Nawala. So next question na di mo kay katong gilabay ang question wala mo to ra kaganina. Pero iyang i-modify ang question nga ra. Tungagan niya og ra. Ako nagitubag, Mr. Moderator. Based sa critical reading. Bawat ipasabot, tanaw ni mo ang konteksto sa nakasulat. Reading mo kayo mo gusto. Di ba namin ito na klase? Literal, critical, and empirical. Huwag mo ito ko. Based sa critical reading, Okay, walay laing gitagaan, walay laing gitagaan sa subok, Israelita ra. Walay laing. Okay. Kaya mo na po moderator. Kaya si ingon lagi siya kaina nga naay mabasa. Litra nga ra. Hudiyo, hintil. Asa lagi mabasa. Kinaamang kaha. Mr. Moderator, based sa critical reading gani. Nga ragi, kaya may nang-disputan, Israel naman. Masawa lang pa. Asa ay mabasa ra. Lagi. Based sa critical reading, masabot siguro. Di ba? Ang iyang gusto nga
matubag nimo kani bang naay ra mabasa po na sa Biblia. Mr. Moderator, based sa critical reading, yes. Wala. Critical reading, wala ako nagpasa. Yes, ang iyang tubag. Based sa critical reading, yes. Yes. Yeah. Okay. Based sa critical reading, Ay, qualification wala yan, na diba? ingiskutan agi taga ang sugo. Pasahon na ko ha. Yan. Anong wala ni mo basa? Exodus, critical reading kami no. Dumakan mo inuuli mo noon, ang unsa naman taong ka, oy? Wala ko na ikon nga, based sa explicit reading or literal reading. Diction Wala na ito moderator. sabot itong migo. Sa moderator. Sa moderator, nausa naman taong ka. Objection, okay, objection. Iklaro patubag sa moderator. Kung naabay mabasa na historical yun na ang Hudiyo o Israelites Ra. ang kitagaan iyang ang authorized. Okay, ang iyang tubag is yes. Yes. Oh, awas sa moderator. Yes, based sa critical reading. Based sa critical reading. Yun. Ato na karuhan, kung di kasabot niya ito dito. Na qualification. Ang naa sa iyang pangutana, gusto niya litra por litra kung basahon. Ako, ati, pwede ka di man ako teaching na. Basahon ang Biblia o sabton. Diya sa Biblia, tanawan na ito, nabay 70 Adventist rin. Kaya parang may ikot dili ra. Yan, Exodus chapter Okay, 35. 1 minute. 1 minute na lang. Yes, sir. Okay, Exodus Remaining chapter 9 seconds na lang, sir. Objection moderator. Yeah. Objection moderator. Ikaw na may Mr. Objection na ani? Ang iyang gamit moderator. Isa. Ayaw, patubag ka sa Sa Biblia moderator. patubag ka sa Let him finish. Yeah. Atong i-consider mo. Okay. 35. Exodus chapter 35 verse 1. 30 seconds na lang. Dali lang. Give me another even seconds lang. Sir. 20 seconds. 35. 35 pa. Musa sa nagtigom na ang tibuok na panon sa mga anak sa Israel, siya mingon kanila, kini sila mga gisuko sa Ginoo na pagahimon kinsa Israelita. Why si Binti Adventist? Tayo na. Okay. Atong palagpakan ang nato ang affirmative o ang negative nga mga debatidor.